We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang One Western Visayas. Masaligan, sadsaran sang kamatuoran, kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlatan. Magadulong sa inyo sang pinakadako kag komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Caitlin Revilla, live sa GMA Iliila Station. Kago naman yung kapuso Adrian Prietos, live gikan diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, pagpatuman sang price ceiling sa bugas, mag-aumpisa na buwas. Apang pila ka mga mangunguma nagakabalaka nga maapektuhan ang presyo sang humay sa pagpatuman sang price ceiling. Mga puso, ang pila ka negosyante naman nagpabutyag nga magasunod kuno sa price ceiling apisar apektadong ila palang itanan. Yaring balita ang itutukan ni Zen Kilantang live sa Iloilo City. Zen, anong latest? Jert, Kate, Adrian, magluwas sa mga negosyante nga maapektuhan sang price ceiling ginalantaw sa mga mangunguma nga madugangan ng ilang kapierdihan sa pag-umpisa buwas ng baligyan ay isang bugas sa 41 to 45 pesos. Sa baylo nga kanon kag sudan, nagbatsoy na lang si Manong Ronald. Ini kuno ang iya diskarte sa kamahal sa mga balaklon ilabi na sang bugas. Subong mahal-mahal lagi sa bungang amon konsumo nga bugas, ang tunga namon sa sako is 1.5 na. Yara sa 45 to 70 pesos ang kilo sang bugas sa merkado. Rason nga ginaprubahan ni President Ferdinand Marcos Jr. ang joint recommendations ng Department of Agriculture kag Department of Trade and Industry ang price ceiling nga 41 pesos sa kada kilo sang regular milled rice kag 45 pesos sa kada kilo sang well-milled rice. Ipatuman ini umpisa buwas. Apang para kay Leo, dako ang epekto sini sa mga mangunguma bangod posible nga magnubo pa ang farm gate price sang humay. Nagalaom na kuntani ang mga mangunguma nga makabawi subong nga tig-alani, ilabi na nga nagmahalman ang abono kag pestisidyo. Ko gidang sa una nga maigo sang price ceiling nga daan ang mangunguma gid kay simpre steady ang presyo sang bugas. Tapos ang nagapanarawat nga mga miller mahulog sila presyo sang humay nga ginadarawat nila, dugangan pa sang ulan-ulan, hindi sila makabulad sang ila humay, simpre i-dry. Ang una-una nga maigo ang mangunguma kay ikarga nila ang ilang pang-dryer sa mangunguma. Imbis nga makakuha subong tani nga mga binulan siguro mahulog ang presyo sang humay 18, mahulog na lang basi 16 na lang. Antes pa man ang implementasyon sang price ceiling sa bugas, ang balaligyan nga ini nagpanubo na sang piso kada kilo. Suno sa mga negosyante, magakumply man sila sa mando apang hindi insigida, bangod mahal man ang kuha sa ila stocks. May epekto kung impose nila ang kuwan sa nga to presidente nga 41 to 45, kaya ang iba namon sila nga bugas mahal pa nga makal. So siguro makumply kami sa nasang 41 to 45 kung ang amon kumpara sa mga warehouse nga dalangko, mga trader, kung nubo man, kag makakumpit sa 45 nga makagnansya man kami, bisan gamay-gamay lang. Si Christine, kung sang una, makabakal pa sila sang isa kasako. Subong, 15 kilos na lang. Gani ginapasalamatan sini kung mapatuman na ang price ceiling sa bugas. Daw mo kami abi sa balay. Gabuligay lang kami baka sang bugas namin. Samtang ginahulat pa sang Department of Trade and Industry ang guidelines sa pagpatuman sang price ceiling gikan sa Central Office. Jert, natala na nga mag-convene ang mga regional directors ng DTI, mga miyembro sang task force upod ang Department of Agriculture agud maplastar sang maayo ang guidelines sa pagbaligyaanay sang bugas sa mga merkado. Jert? Madamo gid nga salamat, Zen Kilantang. Welcome back na klase sa Bacolod City. Nag-umpisa na pagkatapos paiway sa nagligad nga semana tungod sa malapnagon nga baha. Pila ka mga estudyante naghingagaw pa-enroll sa Bacolod City National High School. Yaring balita ang aton gintutukan.
Nag-umpisa ng klase sa mga pangpubliko kag pribadong eskwelahan sa syudad sa Bacolod. Ini matapos naging paiway sa nagligan niya si Mana bangod sa manapnagon nga pagbaha. Ang iban nga buluthuan ay apektado sa pagbaha kag pila ka hulod-kasihan ang gingamit ng evacuation centers. Diri sa Bacolod City National High School, nagklase na apang talulupang doon nga may mga naghingagaw pa nga magpa-enroll. Kasubong na lang ni Sunshine nga mapa-enroll pa lang sa grade 10. Bit-bit sini ang 5 kabulan nga lapsar. Ang sang una doon nadlok kay basi masiyaan subong wala man gali. Anong feeling mo subong nga maka-enroll ka? Sadya kay bis kami bata ka ginpadayon ko gapong pag-eskwela ko. Upod man ni Sunshine ang Iloy, nga amo kuno ang mapulaw si Apo para makapadayon sa pag-eskwela ang iyanak. Yung purso ko kina siya nga makatapos bala kay gabi. Do ano na-disappoint dakuan do mo ko siya. Ti syempre as a mother perti ka sakit. Magluwas kay Sunshine, may kapin 1,000 pa nga late enrollees nga ginalauman nga magpa-enroll sa Bulutuan. Apisar nga nag-umpisa ng klase, ginakinahanglan pa nga magbulig sang pila ka mga manunudlo sa pagproseso sa mga late nga mga nagpa-enroll. Supposedly sir may advance enrollment gid man kami. Galing wala gid sila nagkadto sa panahon nga ginatag namon nga schedule. Despite na nagbaha, naghatag pa 2 days after sang baha nagpadayon namon sa enrollment. Kung makumpleto ng enrollment, ginabanta, magasaka sa 8,000 ang populasyon sa eskwelahan nga kinahanglan na paigoon sa masobra 120 lang kahulot kasihan. Maluwas sini, kulang man ang mga manunudlo. Despite nga we do not want them nga hindi pagbatunon, kulang ang teacher, no? Ginaduwa na ganin atong ka-shifting. Sa reports ng DepEd Division of Bacolod City, may 10,000 ka-late enrollees ang ginapaabot pa nga makahingagaw pa-enroll. Ginapanugyanan man ang mabulutuan nga batunon ang tanan nga late enrollees. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prieto, Western Visayas. Pila ka mga residente sa Barangay Cochero Molo ginareklamo ang pagpakudal sang tag-iya sang ilang nga alagyan. Ini ang gintutukan ni John Sala. Yara sa masobra pulo ka mga balay sa Barangay Cochero Molo kaangay nga natrap bangod wala sang maagyan. Ini matapos ginpasiraduhan sa tag-iya sang duta ang nagaisahanon nga alagyan sa mga residente. Suno sa mga residente marasos ang nagsugod ng konstruksyon sang balay sang tag-iya kag sang damlaglang natapos ang pagpakudal sini sa iyalote. Kung may alagyan na kami, hindi na kami ang pirusyo siya kag hindi na kami mapagbato sa ngamon nga katarungan kung ano gid man. Kung may alagyan na, di wala gid amo gini ang way gid nga alagyan gid amo gini. Bangod wala sang alagyan nagasaka sa hagdan nga ginbutang sang barangay ang mga residente agud makatakla sa kudal. Kaangay na lang sang senior citizen nga si Nanay Regina. Budlay PWD pa ko sir mo. Tama gid ya ka budlay tapos kung pananglit, may emergency kami kung gabi, no, wala mo man na pangayo. Tama gid ka budlay diri sa amon. Suno sa barangay officials, makapila naman nila ka beses ang ginistorya ang tag-iya sang duta. Hindi man siya magyapon ng pasugot. Karon ang kuha namo na temporary, mintas na may nakapuyo dira, kung pwede, ipaiwan niya lang anay, kay wala pa man siya diri kuan. Kay hindi lang anay pag-isara. Kay para may in case of emergency, may maligwan na agyan ng mga tao. Nagtanyag man ang barangay nga baklo ng duta sa diin natuon ang porsyon nga alagyan sa mga tao apang nagpamalibad man kunong tag-iya. Natala na nga makigsapol ang barangay sa Ikupaw agud nga ma-relocate ang mga apektadong residente. Ginpaayag naman sa Office of the Building Official nga may pahanugot sa ila opisina ang pagpakudal sa lugar bangod pribado ini nga lote. Gintingon sang news team nga makuha ang bahin sang tag-iya sang duta apang nagpaiwa ini nga magatubang sa news team. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. 19 anyos nga Iloy nga nagbisita lang sa iya ginikanan patay sang mahulugan sang tuman kadako nga bato sa Dumangas, Iloilo. Retrieval operation naglawig sang masobra 3 ka oras. Si Ashley Liza nakatutok. Wala na sa kabuhi isang nakuha ang lawas ng 19 anyos nga Iloy matapos matampukan sang dako nga bato sa barangay Sulangan, Dumangas, Iloilo Sabado sang aga. Ginkilala ang biktima kay Kesha Villaranda Alimas. Sa panaysayon sa manghod sang biktima, may nabatian sila nga nagkakahulog nga bato antes na tiphag ang dako nga bato sa ila kusina. Ginhambalan pa ni Denden ang iya magulang nga magwa samtang nagapanghugas ang pinggan apang ulihin na ang tanan. Hoy kami ka sa iya nga abi naman gay nakadalagan man sa gulpi kami galing nga na nagpahilay na sa pakanto sa amon balay.
Nakaluwas naman ang 5 kabulan nga bata sang biktima bago dadala ini pagwa ni Dende. Alas 9:15 sa nagsugod ang retrieval operation sa biktima apang bangod sa tuman kadako sang bato, alas 11 na sang ugto sang nakita ang tudlo sini kaginabanta alas 12:30 na sang na-recover ang bugos nga lawas ni Kesya. Ang biktima ang nagbisita lang kuntani sa balay sang iya ginikanan upod ang iya bata. May balay mga misaro to, dito mga mitiner. Nanggapo lang sa nagpuli. May mabuli na sa karon tanay. Mababuli sa aro. Saling mga tabo. Bangod sa natabo, temporaryo nga ginsaylo ang apektado nga mga residente sa gym sang barangay. Nahambala na sila nga hindi na dito magtener kag ihalin na nila sa balay nga safety o kon dito sa ilang gymnasium mismo o kon sa barangay hall kay ginapangitaan naton medyo sang local government unit kung paano sila mabuligan o through housing units para nga malikaw sila sa kapahamakan dito. Maghahatag man sang bulig ang LGU kag DSWD sa mga apektado nga residente pati na sa pamilya sang biktima. Upod kay Hans Desierto, Ashley Liza, One Western Visayas. Makapusod duha ka persona patay sa separadong insidente sang pagpaniro sa syudad sang Bacolod. Yaring balita nga atong gintutukan. Patal nga pila sa agtang gitunaan sang matayon sang LGBTQ member nga si Jury Orario. Ang gintiro sang wala pa makilalaan nga suspect pasado na stress kay sa agahon sa isa ka subdivision sa Barangay Villamonte, Bacolod City. Sunod sa kapulisan, may nabatyaan ang mga residente nga lupok sang pusil sa lugar antes sa sakwan ng biktima. Ginkumpirma Manila nga isa ini ka drug personality kag anay empleyado sang LGU. Determine pa na namo no kung ano sa kaklase no kay ti wala tagadra daw sa pro gasalo sa ilo na sa barangay mo. Termine pa na namon kung anong iya involvado gid nga dahil mo involvado sa droga. Ginatutukan subong sang BCPO ang makaupod sa biktima ante siya gintiro. Wala pa man sa klarong motibo nga ginasundan ang kapulisan. Samtang, ginkakibot sa mga residente sa Barangay 35 ang pagkasapo sang dugon nga lawas ni Hermenegildo Operiano sakay sa motorsiklo. Ulihin na tukiban nga may pilas inisang pagkaluthang sa lawas. Ginkumpirma sa BCPO nga anang inipreso kag ginakabig ang gabunan nga kawatan sa lugar. Paluwak man naton sa family kag sila man mismo naghambal sa aton nga kining ilahi mata is bago lang nakagwa sa prisuhan for kaso nga nabiri sa area man sa Station 1. Gindala pa sa Regional Hospital sa Operiano apang ginbawian man ini sa kabuhi. Ginahikot na subong sa pamilya ang bangkay sa biktima. Opo, Kiril Casilio, Adrian Prieto, One Western Visayas. Sa iban pang balita, porsyon sang dike sa Tigom River sa Pavia, amat-amat nga nagausmod kasunod sang pag-ulan sang nagligad nga simana. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang. Talalupang doon ang pagkatiphag sang porsyon sang dike sa Barangay Tigom, Pavia. Nag-usmod ang semento kasunod sang paghumok sang duta. Tugas ang sige-sige nga pag-ulan, ilabi na sang nagligad nga semana. Gani nagakahangawa na ang mga residente nga nag-aistar malapit sa lugar. Piktado, git kami kay kagina-nervyos ka man kung magdalo mang suba. Ite, ang mga tao nakibang sa lapit sa dike kag nagaguba ang dike. Pila sa mga residente ang hindi na kuno makatulog sa kabalaka nga mag-usmod ang pader nga nagasuporta agud hindi maglapaw ang tubig sa suba. Ay, hani kami katulog at maaga kay ginabantayan namon ing kuan ka tubig ang taas ka tubig. Ay kakulbaan gani. Ginpahayag sang Pavia MDRRMO nga ginkumpirmar sa Municipal Engineer's Office nga may ginpaina nga pondo ang DPWH sa pag-rehabilitate sang dike. Gani panawagan sang pumuluyo ang kuntani mapadasig na ang pagkayo sang dike agud hindi na magdulot sang peligro, ilabi na kung maglain ng tiyempo. Upoy Kirumal Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas.
Iloilo City Comelec wala sang matumod nga barangay nga tuman ang political rivalry. Apang may pila ka mga barangay nga makabig balantayan sini nga eleksyon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Halin sa reklamo sa hindi organisado nga pag-file sang COC sa unang adlaw sang Lunes. Tubtub sa matawhay nga pila sa mga naghingagaw sang Sabado. Sa datos ang Iloilo City Comelec yara sa 6,760 ka mga Certificate of Candidacy ang ilanabaton, apang hindi pa inipinal bangot iga-verify pa sa opisina ang mga ginpasa nga COC. May tendency, pero gamay lang ina wala may na miss out, na miss look, kaya siyempre gabi ito ang last day, usual na naton nga experience kami miss look. May tendency ina. Hugot nga bantayan sang Comelec ang premature campaigning. Hindi na sila mag-conduct sang mga pulong-pulong, nagakampanya sila because this will be considered as premature campaigning. Opisyal nga mag-uumpisa ang campaign period Oktubre 19 to 28. October 30 naman ang adlaw sang eleksyon. Wala man sang may namonitor ang Iloilo City Comelec nga may mga barangay nga makabig may intense political rivalry. Apang mayara sang ginatawag barangays to watch out for o kung balantayan bangod man sa mga pinasahi nga mga kontrahanay. Masadya lang, pero hindi mainit. Kay isa da ang Barangay Boulevard Molo, mag-utod ang kontrahanay. Pero hindi man naguro mag-abot nga magagamit na sila sa mga tinuga nga maka-impluwensya sang resulta sang eleksyon. Ang consolidated COC ang iga-turnover sang City Comelec sa regional office. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Swerte nga siya, buba. Mga puso, wala na nakapalagpa ang ginakabig Regional Priority Target Listed kag High Value Individual HVI nga gikilala kay Justin Gayoso sa may basa operation ginkasa sa Bacolod City Drugs Enforcement Unit sa Barangay Vista Alegre. Kabugusan nga 253 gramos sang suspected shabu ang na-recover nga nagabalor sa masobra 1,700,000 pesos. Ang subject na naresto na sa pagkupot sang shabu sang 2017 apang ginhilway sa presmuhan sang 2020 pinagi sa plea bargaining agreement. Arestado naman sa Vincent Prieto kag Nicole Gilliargan nga lunsay high value individual kag street level individual nga si Warren Gilliargan sa may basa operation nga ginkasa sa Barangay Herreos, La Paz, Iloilo City. Nakuha sa ila ang 31 ka sachet sang suspected shabu nga nagabalor sa 1,054,000 pesos. Ang mga naresto nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginbawian sang kabuhi si Jed Angelo Handinero sang ginbuno sa Sitio Mangga, Barangay Gilhungan, Kawayan, Negros Occidental. Suno sa kapulisan, nakita na lang sang iya mga kasingilingan ang biktima nga nagadalagan. May pila sa liog kag hinali na tumba sa dalan. Nagsungka ang sospek nga si Nicole Saloria, residente man sang lugar, apang wala pa sinigintuad ang motibo sa pagbuno sa biktima. Dead on arrival ang 67 anyos nga si Antonio Tobias sang gintiro sang wala pa makilalaan nga sospek samtang sakay sa pribado nga salakyan sa Barangay Agisan, Himamaylan City, Negros Occidental. Sa investigasyon sang kapulisan, nakamotorsiklo ang sospek. Ginpalapitan siniyang salakyan sang biktima kag gintiro ini sa ulo. Wala naman nasamaran ang nagamaneho sang salakyan nga si Cesar Buenaventura. Nagapadayon pang investigasyon kung anong motibo sang krimen. Dokumentado siya lang kita wala may nasamara na tagiyat ng salakyan na nag-drive. Hindi na padalman paginsubong kung ano ang sa katikulang mga ano ang mga previous undertaking sa Sa iban pang balita, makigsapol ang Department of Public Works and Highways Region 6 sa Bureau of Design angon sa pag-umpisa sang rectification sa Ungka Flyover. Suno kay DPWH 6 Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel, magapadulong ini sa Central Office agud istaryahon ang mga taga Bureau of Design kag third-party consultant para mahibaluan kung saan o maumpisahan ang pagkayo sa flyover. Nahibaluan nga natapos na ang series ng dynamic load tests sa flyover sang nagligad nga si Mana kag ang resulta ang igasumiti sang ahensya sa Central Office. I will be seeking dialogue sa aton nga Bureau of Design kag sa third-party consultant kung ano ang aton pwede mahimo pending request naton isang release of funds
kung saan o makasugod ang rectification war. So mag-discuss kami anay. Mga kapuso, nakagwa na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyo Hana. Ulihi ini nga nasiplatan sa kalayuon nga 360 kilometers northwest sang Itbayat, Batanes. Suno sa pag-asa, ginalauman nga magatupa ang bagyo sa Guangdong o Confucian, China buwas. Wala na sang anuman nga wind signal, apang may chance sa giyapon nga makaeksperyensya sang mabaskog nga hangin kag ulan sa pila ka bahin sang pungsod bangod sa habagat. Base sa datos ng Metro Weather, may mga pag-ulan gyapon sa Western Visayas, ilabi na sa Antique, Aklan, Capiz, kag Negros provinces. Ganin di gyapon magkalipat nga magdala sang payong o kun anuman nga proteksyon sa ulan. Samtang mangin mabalod kag delikado gyapon nga magpalawod sa halos bugos nga baybayon sang Luzon kag pila ka bahin sang Visayas. Sa dugang nga balita, nakita ang tinumpok nga basura Biyernes ang aga sa pila ka bahin sa beachfront sa isla sang Boracay. Ini matapos ang pila ka adlaw nga naeksperyensyahan ang malain nga tiyempo sa isla. Ginapatihan sa mga residente nga naanod ang basura sa lugar dala sa mabaskog nga balod bangod sa hangin habagat. Sabado, Setyembre 3, tigayon ng matinluan ang lugar matapos ginpatigayon ang coastal cleanup sang Municipal Environment and Natural Resources Office sang Malay LGU, kapulisan kag iban pa nga volunteer groups. Sa sunod lang, sang 48 hours, naglabot na sa 7 million views ang 5 breakup in a romance scene drop. Ginabidahan ni Alden Richards kag Julia Montes ang pelikula nga malantaw sa bungit 2023. Excited naman ang netizens nga malantaw ang full version sa pelikula. #Man of Many Talents Leon Ignacio. Gani nagbilib gid ang netizens sa cover sang 214 sang River Maya gamit ang electric guitar. May pila ka comments man nga nagapahayag sang ila kainit sa iya karakter bilang Andrew sa Royal Blood. Excited pero sad ang pila ka netizens sa finale week na sang Voltes 5 Legacy. Second share nga post ni Direk Mark Reyes nga may caption the finale week #Road to Victory. Nag-comment ang pila ka netizens nga mamiss gid nila ang series pati na ang mga characters sini. Samtang yari naman ang mga eksenang ini mo dapat mamiss sa Voltes 5 Legacy. Ang Voltes 5 makalabot na wala sa Buzan ang pinakamakusog nga arma sa mga Buzanians. Mabatuan ay Hansen Voltes 5. Inakagiban pa ang maaksyon ng mga eksena ang bantayan sa Voltes 5 Legacy sa GMA Telebabad pagkatapos ang 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Ang mga cute Fire Kitty Road Show, ginapatigayon sa Bacolod City BFP. Nakatutaw kay Lynn Pedreso. Challenge accepted para sa mga kabataan diri sa Bacolod City na maka-eksperyensya kung paano bala mangin isa ka firefighter o kung bumbero bisan sa isa ka adlaw lang. Ini ang senaryo sa ginpatigayon nga Fire Kitty Road Show sa isa ka dako nga mall sa syudad. Halin sa paggamang, paggamit sang fire truck, kag asta sa pagsaka sa mga obstacles. Game na game kag wala sang kakulba ang mga chikitings nga firefighter. Pero syempre, hindi lang ini basta hampang-hampang lang, kundi para matuluan ang mga kabataan. Ma-educate nato ng kabataan as early as young, mga 3 years old, nga matudloan naton sang good safety habits sa ilang panimalay.
Makita sa ilang mga mata nga naga-enjoy gid ang mga ini samtang ginatuluhan sang firefighters. Kaangay na lang kanday Jerome kag Erich. Mga fire. Soon. Gusto mo naging bumbero, firefighter? Namihan ka man? Yes. Importante suno sa BFP anuman ang edad, tigulang man o kun bata. Dapat maihibalo sa safety measures agud makasurvive sa emerhensya ilabi na sa suno. Upod kay Ruel Bangoy ay Lynn Pedreso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, PSTMO nagdugang sang monitoring kag compliance team agud magtutok sa mga naga-illegal parking sa Iloilo City. Committee on Transportation sa City Council ginatun-an na ang pag-reconstruct sang traffic management sa syudad. Ini ang gintutukan ni John Sala. Liwat-liwat ako ng pagpahanumdom, pagpangsita kag pagpangdakop sa makatapos ang PSTMO sa mga motorista nga iligal nga nagapark sa syudad sang Iloilo. Apang suno kay PSTMO Head Jack Kunlo, yara sa gihapon sa masobra 1,000 ilan nadakpan humalin sa nagligad nga simana. Kung mag-operate kami diriya, so mag-operate kami, masaylo man lang sa sasalain ng karsada, so after nga mag-pull out kami, mabalik naman ina. So pag the next day, kung mabalikan naman, madakpan naman liwat. Isa sa mga nalantaw ni Kunlo sa pagdamo sa mga naga-illegal park ang pagdamo man sa mga salakyan apang wala sang mga parkingan sa mga balay o kun establishmento. Sa karon halin sa duwa ka mga apprehending team nahimo na nga 4 ka mga team ang nagatutok sa illegal parking sa syudad. Samtang ginatun-an naman sa Committee on Transportation sa Iloilo City Council ang pagtunga sa Public Safety and Transportation Management Office sa duwa ka opisina o kun ang pagsiparar sa traffic management. Igatuso ni Councilor Cedfrey Cabaluna ang nanarisaring nga function kag obligasyon sa Traffic Management Division agud maging data kag study-driven ang nasambit ng opisina. Nagmando naman si Iloilo City Mayor Jerry Treñas sa City Legal Office nga tun-an kung ano ang mangin organizational structures ang duwa ka opisina. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Panibago naman nga pagsaka sa presyo sang gatong ang ipatuman sang mga oil companies subong nga semana. Base sa oil industry sources, mangin epektibo buwas sa aga September 5 ang 90 sentimos tubtub piso kag 10 sentimos nga saka sa presyo sang kada litro sang diesel kag kerosene. 20 tubtub 50 sentimos naman ang igasaka sa kada litro sang gasolina. Base sa DOE ang pagsaka sa presyo ang ikasyam na kasud-asud nga semana sa diesel kag kerosene kag ikawalo naman sa gasolina. Mga kapuso, nakaupod naton sadto sa pagdulong sa mainit nga mga balita kag mga impormasyon. Aton abi-abihon ang iya nga pagbalik para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo diri sa Western Visayas kag sa pungsod. Masobra isa ka dekada nga ato nakaupod sadto sa pagdulong sa nagapangunang nga balita lokal kag importante nga mahitabo sa pungsod. Para sa amon, hindi lang moto o slogan ang kamatuoran. Sa tion nga labi nga nagakinahanglan sang serbisyo ang mga Ilonggo. Sa kalamidad, emerhensya, importante nga mga hitabo, ag mga kadalagan nga ato nalang puwasan. Sa mga nagapangunang nga isyu nga dapat ninyo mahangpan kag mahibaluan. Subong nga 2023, aton abi-abihon ang iya pagbalik. Kapuso, Gertrude Charlotte Tan. Great addition to our One Western Visayas News team. Jerth, welcome back to your first love. Pamahaw, ha? Welcome back, Jerth Rodan. We are so happy to have you back here. Isagid ka kay gayunan nga makaupod ka namon liwat sa siniga industriya, and we are looking forward to deliver much more comprehensive news sa aton nga mga Kapuso viewers. Thank you so much, Adrian, and thank you, Kapuso Kate. It's good to be back. Mahimo nyo malantaw ang ininga episode sa GMA Regional TV official website www.gmaregionaltv.com. Pwede man magbisita kag i-click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa mga updated nga balita. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gini salamat sa pagdayon nga pagtutok. Ako si Adrian Prieto. Kapuso, mag-isa kita kag hibaluon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Caitlin Revilla. Kag ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga serbisyo sa pungsod.